So magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Another Sunday ngayon po, and we thank God that once again, His presence is more than this COVID pandemic. So samahan niyo po ako para basahin ang unang salita ngayong umaga. So ito po ay about the parable of the fig tree from Luke chapter 13, 6-9. So from verse 6, then Jesus told this parable. A man had a fig tree growing in his vineyard, and he went to look for fruit, but did not find any. So he said to the man who took care of the vineyard, "For 3 years now, I've been coming to look for fruit on this fig tree, and haven't found any. Cut it down. Why should it use up the soil?" "Sir," the man replied, "leave it alone for 1 more year, and I'll dig around it and fertilize it. If it bears fruit next year, fine. If not, then cut it down." Ano po ang significance po sa atin ng mensaheng ito? So, unang-una po, alam po natin there are 3 entities doon po sa reading na yon. Ang may-ari po ng vineyard, yung pong caretaker, at yung pong, of course, yung fig tree. So, obviously po, yung pong may-ari ng vineyard, the owner stands for our God, the Father. At yung pong caretaker stands for Jesus Christ. And yung fig tree, actually, tayo po yon, na alam po natin na we are all sinful. And alam naman din po natin na ang consequence ng pong sin is death. And that is the reason why ang Panginoong Jesus po intercede in our behalf to make sure that we are saved because of His love for us. Ito po ang mensahe ng ngayong umaga. So we should thank our Lord Jesus for interceding in our behalf. At kung hindi po dahil sa Kanya, alam na po natin kung anong dapat mangyari sa atin. So, pasalamat po tayo sa Panginoong Jesus. O Lord God, we thank you and we praise you ngayong umaga, Panginoon. Once again, it is indeed a privilege to praise you and worship you after the week that had passed, O Lord God. Lord, we thank you indeed. And we thank you also for bringing us together to fellowship with one another through this technology that you have blessed us. And we thank you also for your provision, particularly our pastor who will be sharing your word this morning. Lord, salamat po at ng marami. And Lord, we lift up to you our pastor, anoint him, so that lahat po ng isi-share niyang mga salita, Panginoon, ay galing sa inyo. At ganun din naman po ang aming praise and worship team, Panginoon. We thank you, we praise you, and we give back all the glory to you because indeed, you are our God, our Father, the faithful one. In Jesus' name we pray. Amen. Sama-sama po nating purihin ang ating Diyos sa kanyang katapatang kailanman ay hindi magbabago. May pandemic man, He remains wonderful and ever faithful God. Diyos na aming Ama,
Isa sa mga nagbibigay sa atin ng kaaliwan sa mga panahong ito ay ang katiyakang tayo mahal ng Diyos. He gave His life for us. Let us praise our loving God. Magandang araw ng Diyos sa inyong lahat. Tayo ay manalangin. Our dear Heavenly Father, we come before your holy presence, O God, to lift up to you the message which you allowed your servant to deliver this morning. Panginoon, gabayan mo kami, O Lord, especially ang iyong servant. Gabayan mo ako, Panginoon, sa aking kahinaan dahil ikaw lamang ang magpapalakas sa akin, Panginoon. Lord, gabayan mo ako, Panginoon, parang ang aking sasabihin ay lahat ay buong katotohanan lamang at walang kabalian. I-guide mo, Panginoon, ang aking dila. I-guide mo, Panginoon, ang aking espiritu para sa ganun, Panginoon, ang iyong kagustuhan mo lamang ang aking bibig kasin para sa iyong mga nakikinig. Lord, panalangin ko rin, buksan mo ang mga pag-iisip, mga puso ng lahat ng makikinig, Panginoon, at Lord God, sa iyong kapangyarihan ay itanim mo ang iyong salita sa kanilang mga puso, at ito ay magbunga ng bunga na walang hanggan. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayong linggo ay unang linggo ng buwan ng Oktubre. Kaya Communion Sunday. Ihanda natin ang tinapay at Diyos para sa communion. Matanong ko kayong lahat, kayo ba ay naniniwala sa inyong mga buong katauhan, puso at damdamin na kayo ay pinili ng Diyos sa kanyang anak na pinili ni Kristo sa pamamagitan ni Kristo Jesus ayon sa kanyang grasya at pagmamahal, ligtas na sa kasalanan at manatiling ligtas, manatiling kanyang anak magpakailanman. Once saved, always saved. Ulitin ko, kayo ba
ay naniniwala sa inyong mga buong katauhan, puso at damdamin na kayo ay pinili ng Diyos na kanyang anak sa pamamagitan ni Kristo Jesus ayon sa kanyang grasya at pagmamahal. Ligtas na sa kasalanan at manatiling ligtas, manatiling kanyang anak magpakailanman. Once saved, always saved. Marami sa mga Kristiyano, pati ilan sa mga namumuno ng mga Christian churches and denominations at kanilang mga miyembro ay hindi naniniwala sa doktrina na once saved, always saved. Once saved by the Lord, it is already saved. Ang nailigtas na ng Panginoon ay manatiling ligtas. Ang katuwiran nila ay marami sa mga sumapi sa iglesia ay nananatiling makamundo. Marami ang humihiwalay o umaalis sa iglesia, marami daw ang na-burn again, nasunog muli. Totoo naman na marami sa mga sumapi sa iglesia Kristiyano ang hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Marami ang nananatiling makamundo. Marami ang umaalis sa iglesia. Ang paliwanag ni Apostol Juan sa mga ito ayon sa 1 John chapter 2 verse 19 ay ito. Kahit na sila ay mga dati nating kasamahan, ang mga taong yon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila ay tunay natin, nananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Ganon din sa Isaiah chapter 29 verse 13 ang sabi, sabihin naman ni Yahweh, sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito at sa bibig lamang nila ako iginagalang. Subalit inilalayo nila sa akin ang kanilang mga puso at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Babala din ni Kristo Jesus sa mga tao at kanyang mga alagad sa Matthew chapter 23 verse 2 and 3. Verse 2. Ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga paresyo ang kanilang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses. Kaya't gawin ninyo ang itinuturing nila at sundin ang kanilang mga inuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang mga ipinapangaral. Hanggang ngayon, maraming mga tao na nagsasabi na sila ay Kristiyano, ngunit sa bibig lamang, hindi galing sa puso at kaluluwa. Mga ugali at pakikitungo sa kapwa, pati pananalita ay makamundo. Kaya na maraming tayong naririnig, Kristiyano ba yan? Marahil, ito ay aking sariling opinion lamang. Marahil, ang kanilang pagka-Kristiyano ay kanilang sariling kagagawan lamang sa pangsariling kapakanan. Personal action for personal reason. Ang kanilang pagka-Kristiyano ay sariling kagagawan, hindi kagagawan ng Diyos sa kanyang grasya. Ang kanilang mga espiritu ay patay pa rin. Ang kanilang espiritu ay hindi pa binuhay ng banal na espiritu. Wala pa silang kakayahan na makarinig ng ebanghelyo at tanggapin si Kristo Jesus. Sila ay bingi pa rin sa mga bagay na spiritual. Bulag pa rin tungkol sa Diyos. Hindi pa sila binago ng Diyos. Sila ay nananatiling makamundo. Ang totoong kulay ay lalabas at lalabas din. Manatiling pasaway sa Diyos. Bagamat sumapi sila sa iglesia, hindi sila tunay na anak ng Diyos. Hindi sila tunay na kasapi sa katawan ni Kristo Jesus.
sila ay hindi nahulog muli, sila ay hulog pa rin. Sila ay hulog pa rin. Ngayong buwan ng Oktubre ay Reformation Month, paggunita ng mga reformers noong 16th century na pinamumunuan ni Martin Luther at John Calvin, na kung saan ang Bread from Heaven Christian Fellowship ay kasapi sa pananampalataya. Ngayong buwan ng Oktubre, taon 2020, ihahayag din ang Articles of Faith ng Bread from Heaven Christian Fellowship, na ito ay naaayon sa salita ng Diyos na inaprubahan na ng inyong konseho. Kaya, ang tema ng ating sermon sa buwan ng Oktubre ay isa sa pangunahing doktrina ng Reformed Church na sinang-ayunan din ng Article of Faith. Ito ay preserve to persevere, napanatili para matyaga. Sa unang linggo, ngayong araw, ang paksa ng mensahe ay preserve from sin, hence preserving in holiness or persevering in holiness. Ang mananampalataya kay Hesukristo ay inaalagaan ng Diyos sa na manatiling ligtas sa kasalanan para matyaga na mabuhay na banal. Ito ang ating ipamamahagi ngayong umaga. Ang ating talata ay Efeso chapter 1, 3-16. Sama-sama nating basahin ang talata. Verse 3. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Verse 4. Bago pa likhain ang sanlibutan, ay pinili niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus ayon sa kanyang layunin at kalooban. Verse 6. Sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sa sagana niyang ibinibigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Mahalaga na malaman natin ang katotohanan ayon sa salita ng Diyos para tayo, kayo at ako mga kapatid, ay mabuhay at umasa na naayon sa kanyang kalooban, sa kalooban ng Diyos. Ang unang punto natin ay tayo na mga Kristiyano ay pinili ng Diyos para manatili sa Kanya na mabuhay na walang hanggan. We Christians are chosen by God to be preserved by Him to live eternally. Ito ay patotoo ng Ephesians chapter 1 verse 4. Bago pa likhain ang sanlibutan, ay pinili niya tayo upang maging Kanya. Ang Diyos, bago pa itinatag ang mundo, ay pinili niya ang mga Kanya, kayo at ako, mga kapatid. Kanyang maging ampun na anak, Kanyang magiging alagad, mga mamamayan ng Kanyang kaharian, mga members ng katawan ng Kristo, tayo na tunay na Kristiyano galing sa mga ipanganak na tao dito sa mundo. Ang basihan ng kanyang pagpili ay sa kalooban ng Diyos lamang. Walang kinalaman ang mga pinili, ang kanilang pagkapili. Ang Diyos lamang ang nakakaalam kung bakit niya pinili ang kanyang mga pinili. Ang kanyang mga pinili ay kabahagi sa kanyang eternal plan. Ang kanyang pinili ay kabahagi sa kanyang eternal plan. Kanyang planong pangwalang hanggan. Ang plano ng Diyos
sa sanlibutan ay nag-umpisa pa noong eternal past, bago pa itinatag ang mundo, bago pa nagkaroon ng panahon. Patuloy ito sa eternity present, ngayong buhay na ito, ang kasulukuyan nating buhay. Patuloy sa eternity future, ang buhay na walang hanggan. Ang kanyang mga pinili, bago pa niya itinatag ang mundo, ay kanyang iprepreserba, ipapanatili sa kasalukuyang buhay, ngayon hanggang buhay na walang hanggan. Ito ay gagawin niya sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, sa kanyang grasya, sa kanyang pagmamahal. Alamin natin ang paraan ng Diyos para ang kanyang mga pinili, kayo mga Kristiyano, kayo at ako, ay manatili sa Kanya. Tayo ay magiging Kanya sa pamamagitan ng ating pagkikipag-isa kay Kristo. Ito ay malalaman natin sa verse 4. Bago pa likhain ng sanlibutan ang pinili na tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Unawain natin na ang lahat ng tao na ipinanganak at ipanganganak pa sa mundo ay makasalanan at hiwalay sa Diyos. Alam na natin, ayon sa Genesis 2, na ang ating amang sanlibutan na si Adan ay nilalang sa anyo ng Diyos. Inilagay siya sa hardin ng Eden, inutusan siya ng Diyos na lahat ng bunga ng kahoy ay maaari niyang kainin, maliban sa bunga na kahoy na nagbibigay ng karunungan at mabuti at masama. Sapagkat sa oras na kumain siya nito, siya ay tiyak na mamamatay. Napag-alaman din natin na ayon sa Genesis 3, na tinukso ni Satanas sa pamamagitan ng ahas si Eva, ang inilalang at ibinigay ng Diyos na asawa ni Adan. Si Eva ay natukso at kumain ng ipinagbabawal na bunga. Binigyan din si Adan at kumain din. Sinunod ni Adan at Eva si Satanas at sinuway ang Diyos. Naging alipin sila ni Satanas at naging kaaway ng Diyos. Sila ay nagkasala ng unang kasalanan. Pinalaya sila ng Diyos sa hardin ng Eden. Pinalayas sila sa presensya ng Diyos. At agad silang namatay sa espiritu at sa kalaunan ay namatay sa katawan. Dahil sa kanilang pagkakasala, ang imahe ng Diyos ay na kung sila ay inilalang ay buong nasira, totally depraved, totally wrecked. Ang kanilang kasalanan at ang buong bunga ng kanilang kasalanan, pati kamatayan, na kabayaran ng kasalanan ay ipinamana sa lahat sa kanilang mga supling, lahat ng tao na ipinanganak dito sa mundo, kayo at ako, pati ang mga pinili ng Diyos bago pa inilalang ng mundo. Ito ay patotoo ng Romans chapter 3 verse 23 at ito ang sinasabi, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinuman na makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At patay sa espiritu, lahat ng nagkasala ay patay sa espiritu ayon sa Romans chapter 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ang tao na ininalang sa imahe ng Diyos ay naging makasalanan dahil sa minana na kasalanan ni Adan ay lubusang nasira. Ang resulta ng pagkasira ng tao dahil sa kasalanan ay malaman natin sa Biblia, isa sa Romans chapter 1 to 15 to 31.
ito may mahaba, ngunit mahalaga na ito ay ating malaman. Romans chapter 1, 15 to 31. Verse 18. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastangan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihan na walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ang kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Kahit na kilala nila ang Diyos, sila'y hindi nila pinaparangalang bilang Diyos at pinasasalamatan man o kaya pinasasalamatan man. Sa halip, naghahaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan. Kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila ay mga hangal. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos at walang kamatayan. Ang sinamba nila ay larawan ng mga taong may kamatayan, sa mga ibon, sa mga hayop na lumalakad at ang mga hayop na gumagapang. Kaya't hinayaan nila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ang kasinungalingan. Sinabi nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang mga lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Verse 26. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa, ayaw na makipagtalik ng babae sa lalaki, ayon sa likas ng kaparaanan, at sa halip ay kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ganun din ang mga lalaki. Ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas ng kaparaanan, at sa kanilang kapwa lalaki sila naghuhumangaling. Ginawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila ay paparusahan na nararapat sa kanilang masasamang gawa. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos na sa masasamang pag-iisip at sa mga gawang kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasalanan, kabuktutan, kasakiman, maruruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo, pandadaya, masasamang hangarin, at sila'y naging mahilig sa tsismis, mapanirang puri, masuklahin sa Diyos, walang pakundaman, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha sa kasama, mapagkatha sa kasamaan, at suwail sa mga magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat sa parusahang kamatayan ang mga ginawa nito
gayon man, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nilang kundi sumasang-ayon pa sila sa mga ginawa ng tao. Totoo nga, ang kasalanan ni Adan na ipinimana sa lahat sa mundo ay sumira ng mga sari-saring relasyon. Ang kasalanan ay sinira ang relasyon ng tao sa Diyos. Nawalay ang lahat ng tao sa Diyos. Naging kaaway ng Diyos. Kung ano ang kagustuhan ng Diyos, sinusuway at ayaw gawin. Kung ano ang ipinagbabawal ng Diyos na gawin, ito ay gustong gawin. Halimbawa, ang kagustuhan ng Diyos ay siya lamang ang sambahin. Ngunit, sinasamba ng mga tao ang Diyos-Diyosan o kayamanan o ibang tao o kanilang mga sarili. Nakalimutan ang Diyos. Ayaw siyang sambahin. Ang ipinagbabawal ng Diyos ay siyang gustong gawin ng tao. Kalooban ng Diyos ng kanyang pinag-isang lalaki at babae sa kasal ay huwag maghiwalay. Ngunit, ang gusto ng tao, ginawa pang batas ng ibang mga bayan ay maaaring maghiwalay ang kasal sa pamamagitan ng diborsyo. Napakarami pang ginagawang tama sa batas ng bayan na mali ayon sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, tayong mga Kristiyano, anuman na isinasa batas, ngunit mali ayon sa kalooban ng Diyos, huwag nating sundin. Ito rin ay kalooban ng Diyos. Ang batas ng Diyos ay pinakamataas sa lahat ng batas ng tao. Ang kasalanan, pangalawa, ang kasalanan ay sinisira ang relasyon ng tao sa kapwa-tao. Ang tao ay gustong mangibabaw sa ibang tao. Ako muna, bago sila. Pinagsasamantalahan ang kapwa. Ninanakawan ang pag-aari ng kapwa. Sinasaktan ang kapwa, physical at kapurihan. Pinapatay ang kapwa. Pati relasyon sa pamilya, ang basic unit ng lipunan ay sinisira. Si Cain ay pinatay sa Abel dahil sa inggit. Ngayon din, maraming mga anak ang nag-aaway dahil sa gawan ng pag-aari ng mga magulang. Maraming magulang at anak ay nag-aaway. Maraming anak ay ayaw sundin ang mga magulang. Maraming mga magulang ay tinuturuan ang mga anak ng masasamang gawain. Maraming mga mag-asawa ang naghihiwalay laban sa kalooban ng Diyos na huwag maghiwalay ang kanyang mga pinag-isa. Pangatlo, ang kasalanan ay sinisira ang relasyon ng tao sa kalikasan. Sinisira ang kagubatan. Dinudumihan ang mga dinadalawian ng tubig. Ginagawang tapunan ang basura at dumi ang tao ng manilabe. Dinudumihan ang hangin. Pang-apat, ang kasalanan ay sinisira din ang relasyon sa sarili. Ang tao ay sinisira ang sarili. Naninigarilyo, nagdradrag, naglalasing, kumakain ng bawal ng sobra. Ayaw mag-distancing, ayaw magsuot ng mask, ayaw magsuot ng face shield sa panahon nitong pandemic. Totoo nga, ang kasalanan na ipinamana ni Adan sa sanlibutan ay sinira ng lahat ng mga ginawang mabuti ang Diyos. Dahil sa kasalanan, ang mga sanlibutan at ang mga tao ay nabubulok. The world is decaying because of sin which Adam caused by his disobedience. Ang pagkahulog ng sanlibutan ay buo, total wreck, total depravity. Walang kakayahan ang tao
na baguhin ang sarili. Gagawa man ng tila mabuti, ngunit ang motibo ay mali. Ang motibo ay pangsariling kapakanan, hindi dahil sa pagmamahal ng Diyos o pagmamahal sa kapwa. Walang kakayahan ang tao na iligtas ang sarili sa kasalanan. Walang kakayahan na buhayin ang sariling patay na espiritu. Walang kakayahan na manumbalik sa Diyos. Ngunit, ang Diyos ay mapagmahal sa mundo, lalo sa kanyang mga pinili na kanya bago pa inilalang ng mundo upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagkasya isa kay Kristo. Ang Diyos ay may special na pagmamahal sa kanyang mga pinili bago pa inilalang ng mundo. Tayo na mga tunay na Kristiyano, kayo mga kapatid at ako. Dahil sa kanila, dahil sa atin, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Kristo Jesus, ang tupa ng Diyos, tunay na Diyos at tunay na tao. Hindi siya nagkasala, wala siyang kasalanan. Siya ay karapat-dapat na magdusa, ibuhos ang kanyang dugo at mamatay sa krus upang bayaran ang kabayaran ng kasalanan ng tao na hindi hindi kayang bayaran ng tao. Sa takdang panahon at grasya ng Diyos, ang mga pinili ay bubuhayin ng banal na espiritu ang kanilang patay na espiritu. Ang grasya ng Diyos na bubuhayin ang patay na espiritu ninuman ay hindi matatanggihan ninuman. The grace of God is irresistible. Kung binigyan ka ng grasya ng Diyos, pati ang pagbibigay sa iyo ng ng bagong buhay, hindi mo ito matatanggihan. Pagkabuhay ng Espiritu, ang tao na pinili ay magkakaroon ng kakayahan na makarinig ng Ebanghelyo at pananampalataya. Sa oras na makarinig tungkol sa kabutihan ni Kristo, maniwala siya at tatanggapin niya si Kristo na kanyang tagapagligtas. Ihayag niya ang pagsisi sa kanyang mga kasalanan. At ayon sa pangako ng Diyos, siya ay kanyang patatawarin, agad siyang magiging kaisa ni Kristo, ampun na anak ng Diyos at magiging kanya na. At ayon sa Ephesians chapter 1-13, ay magkapagkalooban siya ng Diyos ng kanyang mga pinili. Ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa Kanya. Ang Espiritu, ang katibayan na makakamit natin ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At sa gayon ay pupurihin ang Kanyang kaluwalhatian. Ang Espiritu Santo ay nanahan sa lahat ng Kanyang mga bubuhayin, sa lahat ng mga mananampalataya kay Kristo. Ang mananampalataya ay maging templo ng banal ng Espiritu, ay makakamit lahat ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kasama nito ang kanyang pangako na wala sa mga ibibigay ng Ama sa kanya na pinili bago inilalang ng mundo ay mawawala. Ito ay patotoo ng John 6, chapter 39 at 40, at ito ang sinasabi. At ito ang ito yung tungkol sa Amang Diyos, ang kalooban, ang huwag kong ito si Kristo Jesus, hayaang mapahamak ang kahit sinuman
sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang bubuhayin ko silang lahat sa muling araw, sapagkat ito ang kalooban sa akin ng Ama, ang lahat ng makakita sa anak ng sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang mga pinili ng Diyos na binuhay ng Espiritu ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sila ay naprepreserba na mananatili na naligtas sa kabulukan at dulot ng kasalanan. Magkasalaman sila, hindi sila bibitawan ng Diyos. Kung magkasalaman sila, sila ay pinapaalalahanan ng banal na Espiritu at mawawalan ng kagalakan ng kaligtasan. Sila ay ginagabayan ng banal na Espiritu na magsisi sa anumang kasalanan ng kanilang magagawa, at kung magsisi, ang Diyos ay matapat at sila ay patatawarin at manumbalik sa Kanya. Ang mga tao na binuhay ng Espiritu ay bagong tao na. Meron na silang buhay na walang hanggan. Nagbago ang pag-uugali, nagbago ang pag-iisip, nagbago ang pagmamahal. Ganun pa man, sila ay mawawalan pa rin ng hininga at ililibing o ikrikrimi. Ngunit, ayon sa Biblia, isa sa 1 Thessalonians chapter 4, 13-14, ito ay tulog lamang. Ito ay ang pagkamatay ng mga Kristiyano ay tulog lamang. Sa takdang panahon, babalik muli si Kristo, Jesus, at lahat ng pinili ay bubuhayin muli. Malaman natin sa 1 Corinthians chapter 15 at 1 Thessalonians chapter 4, 15-18, na mamamatay man ang mga pinili ng Diyos na mananampalataya, ang kanyang panlupang katawan na gawa ng alikabok bilang supling ni Adan ay mabubulok pa rin. Ngunit ito ay papalitan ng Diyos ng katawan espesyal katulad ng katawan ni Kristo Jesus nung siya ay nabuhay muli. Ito ay mangyari sa pagbalik muli ni Kristo. Mga kapatid, mga anak, mga apo, maliwanag sa salita ng Diyos na siya ay makapangyarihan sa lahat, na kung anuman ang gusto niyang gawin ay magagawa niya. Siya ay matapat. Kung anuman ang sinabi niya ay kanyang gagawin. Tayo na tunay na mananampalataya na pinili ng Diyos na kanya sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay iprepreserba, ipapanatili niya hanggang sa buhay na walang hanggan. Ito ay ayon sa kanyang pangako, sa kanyang salita. Kaya nga, ang ating pangalawang punto ay, ang lahat ng mananampalataya kay Kristo ay inaalagaan ng Diyos na manatiling kasapi ni Kristo, mabuhay na walang hanggan para matyaga na mabuhay na banal. Uulitin ko, ang lahat ng mananampalataya kay Kristo ay inaalagaan ng Diyos na manatiling kasapi ni Kristo, mabuhay na walang hanggan para matyaga na mabuhay na banal. Matyaga na mabuhay ng banal. We believers who were chosen before the foundation of the world to be united with Christ are preserved so that we persevere to be holy. Ito ang sinasabi ng Ephesians chapter 1 verse 4. Bago palikhayin ang sanlibutan ay pinili na nga tayo upang maging kanyang sa kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo ay upang tayo'y maging banal na walang kapintasan sa harap ng Diyos. Ulitin ko,
ang upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Ang kalooban ng Diyos ay sa kanyang mga pinili, sa kanya bago pa inalalang ng mundo ay kaisa ni Kristo Jesus para maging matyaga na mabuhay na banal. Ang Diyos ay banal at ang kalooban niya ay sa kanyang mga pinili ay banal din. Ito ay nakasulat sa 1 Peter chapter 1 verse 6 at ito ang sinasabi, sapagkat nasusulat, magkabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ano ba ang ibig sabihin ng holy or banal? Ang ibig sabihin ng banal ay walang kasalanan at masunurin sa kalooban ng Diyos. Ang ehemplo ng tunay na kabanalan ay si Kristo Jesus sa kanyang pagiging tao. Si Kristo Jesus ay hindi nagkasala at naging masunurin sa lahat ng kalooban ng Diyos. Ang layunin ng Diyos sa kanyang mga pinili at iniligtas ay katulad ni Kristo, hindi magkakasala at masunurin sa kanyang kalooban. Tayo na mga Kristiyano ay dapat matyaga na huwag sundin ang tawag ng laman. Nabanggit na natin ito, na lahat ng tao na ipinanganak dito sa mundo ay makasalanan. Lahat na gawain ay makasalanan. Tumutugon man sa tumutugon sa lahat ng tawag ng laman. Napag-aralan din natin na sa grasya ng Diyos, ipinadala niya si Kristo Jesus dito sa mundo upang lahat ng mga napili na mananampalataya sa Kanya ay maligtas sa kasalanan at matyaga na iwanan ang pagkakasala. Totoo na ang kabanalan ng mga kay Kristo ay batay sa kabanalan ni Kristo. Lahat ng tao ay makasalanan pa rin, hindi banal. Ngunit ang pagtingin ng Diyos sa mga kay Kristo ay si Kristo. Ang nakikita ng Diyos ay ang kabanalan ni Kristo at hindi ang pagkakasala ng tao. Datapwat, ang kalooban ng Diyos ay maging banal din ang mga kanya sa tunay na buhay. Sila ay dapat matyaga na maging banal sa gabay ng banal na Espiritu na nananahan sa kanilang katawan. Lahat tayo na mga Kristiyano ay dapat matyaga na iwasan ang pagkakasala. Huwag sundin ang tawag ng laman katulad ng listahan dito sa Galatians chapter 5, 19-21 at babasahin ko. Hindi makakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkabaha-bahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at ibang katulad nito. Muli ko kayong binabalaanan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkaroon ng bahagi ng kaharian ng Diyos. Ilan lang ang mga ito, ang makasalanan na gawain. Marami pang ibang gawain na ipinagbabawal ng Diyos sa Biblia. Basahin at alamin ang mga ito sa Biblia at matyaga nating huwag gawin. Sa halip, ipamuhay natin
ang bunga ng Espiritu ayon sa Galatians chapter 5, 22 to 26. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpigil sa sarili. Walang batas sa mga ganito. At ipinako na nasa krus ang mga makikipag-isa kay Kristo ang kanilang laman na ang masasamang hilig nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo, huwag maging galitin ng isa't isa, at huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. Totoo na tayo na mananampalataya ay makakagawa pa rin ng makasalanan na gawain ayon sa patutuo na 1 John chapter 5:16. At bakit? Dahil ang ating mga katawan ay corrupted pa rin, hindi pa glorified. Bukod dito, tayo ay nasa makasalanang mundo pa rin. Ngunit ang Espiritu na nananahan sa atin ay palagi tayong ginagabayan at pinalalahanan tuwing tayo ay magkasala. Kung tayo ay magkasala, matyaga tayong magsisi at ang Diyos ay matapat at tayo ay patatawarin. Sa gabay ng Espiritu, ng banal na Espiritu, sa ating pagmamatyaga, pabawas ang ating pagkakasala at palago ng palago ang ating pagiging katulad ni Kristo. Mga kapatid, tayo na mga Kristiyano ay dapat matyaga na iwasan na magkasala at matyaga rin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Panawagan ko sa mga lahat ng magulang, lalo na ang mga ama ng tahanan. Pangunahan natin ang ating mga anak na matuto sa salita at kalooban ng Diyos, ang Biblia. Pangunahin natin ang ating mga anak na iwasan ang pagkakasala. Pangunahan natin ang ating mga anak na sundin ang kalooban ng Diyos. At paano? Sa pamagitan ng ating sariling pag-aaral ng salita ng Diyos, mamuhay na naayon sa kanyang kalooban at walang humpay na pagtuturo at gabay sa kanila. In conclusion, sa ating pagwawakas ngayong umaga, ano ang ating natutunan? Natutunan natin ang una, tayo na mga Kristiyano ay pinili ng Diyos para manatili sa Kanya na walang katapusan. We Christians are chosen by God to be preserved in Him to eternity. Pangalawa, tayo na mga Kristiyano ay pinili ng Diyos para matyaga na banal. We Christians are chosen by God to persevere in holiness. Mga apo, mga anak, mga kapatid, sa inyong pakikipag-usap sa ibang mga Kristiyano, makakarinig kayo ng salita na ang doktrina na once saved, always saved ay hindi totoo. Huwag kayong padadala. Maniwala kayo sa doktrina na ang iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay manatiling ligtas. Ang Diyos ay makapangyarihan. Itinatag niya ang buong sanlibutan sa mundo sa wala, sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Lahat ng kanyang kalooban ay nangyari. Hindi siya nagkakamali. Hindi siya nagbabago. Kung sino man siya, bago ay itinatag ang mundo, ganun pa rin siya. Sa ngayon, kinabukasan,
at sa panahon na walang hanggan. Magtiwala tayo sa Diyos sa lahat ng bagay. Kung sinabi ng Diyos na pinili niya ang ang mga kaisa ni Kristo bago itinatag ng mundo, paniwalaan natin. Kung sinabi ng Diyos na walang mawawala sa lahat ng kaisa ni Kristo, paniwalaan natin. Kung sinabi ng Diyos na ipanatili ang lahat sa lahat ang kanyang pinili hanggang sa panahon ng walang hanggang, paniwalaan natin. Kung sinabi ng Diyos na ang lahat ng pinili ay mabuhay na banal, paniwalaan din natin. Tayo na mga Kristiyano ay magpagabanal ayon sa kalooban ng Diyos. Siya ay kumikilos sa ating para sundin ang lahat ng kanyang kalooban. Sa lahat na tunay na Kristiyano, atin silang pakisamahan na espesyal, atin silang igalang na espesyal, atin silang mahalin na espesyal, atin silang alagaan na espesyal. At bakit? Dahil sila, tayo, kayo at ako mga kapatid, ay pinili at ibinikod ng Diyos na Kanya kay Kristo Jesus. Tayo ay mahalaga sa Diyos. Uulitin ko, ang aking panawagan sa lahat ng mga magulang, lalo na ang mga ama ng tahanan. Pangunahin natin ang ating mga anak na iwasan na magkasala, na sundin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng ating sariling mga pamumuhay at walang humpay na pagtuturo at paggabay sa kanila. Mamuhay tayong lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Ngayong linggo ay unang linggo ng buwan ng Oktubre. Kaya ngayong linggo ay Communion Sunday. Kunin ninyo ang mga tinapay at mga saro. Paalaala sa atin sa salita ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 11, 27-32. Kaya ang sinuman na kumakain ng tinapay at umiinom ng kopa ng Panginoon na sa paraang di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ang tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom ng kopa. Sapagkat ang sinumang kumain at uminom ng hindi kinikilala ang kahalagaan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang maraming mga sa inyo at may ilan ngang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Bago tayo kumain ng tinapay at uminom ng saro, siyasatin natin ang ating mga sarili at kung meron tayong mga kasalanan na hindi pinagsisisihan sa Diyos, kung meron tayong mga kasalanan na hindi ipinapahayag at ikino-confess sa Panginoon, ngayon din mga kapatid, ihayag natin sa Diyos ang ating kasalanan at pagsisisi at tayo ay patatawarin maging malinis. I-confess natin ang ating kasalanan sa Diyos at tayo ay patatawarin. Ayon kay Apostol Pablo sa 1 Corinthians
chapter 11, 23 to 26. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipinangako ang Panginoong Hesus, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-ala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopa na ito, inihahayag ninyo ang katawan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Mga kapatid, sama-sama nating kainin at saka inumin ang kopa. Tayo ay manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat na nasa kalangitan, salamat Panginoon sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat Panginoon sa pagpili mo sa amin bago pa man itatag ang mundo. Salamat Panginoon at hindi nagtapos ang iyong pagpili mo sa amin bago pa itinatag ang mundo. Ito ay iyong ipagpapatuloy dito sa aming kasalukuyang buhay at ito ay pagpapatuloy mo hanggang sa buhay na walang hanggan. Salamat Panginoon at ikaw ay makapangyarihan. Salamat Panginoon at sa lahat ng iyong pangako ay iyong magagawa dahil ikaw nga ay makapangyarihan sa lahat. At ikaw din Panginoon ay faithful at lahat ng iyong pangako ay iyong ginagawa. Salamat Panginoon sa pagpapadala mo kay Kristo Jesus sa amin parang kami ay iligtas sa pamamagitan ng kanyang dugo at pagkapako at pagkamatay sa krus. Salamat O God na binayaran mo ang kabayaran na kamatayan na hindi namin kayang bayaran. Salamat Panginoon indeed sa iyong kabutihan sa amin. Lord, panalangin namin na patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo kaming aalagaan, Panginoon, according to your will and according to your purpose. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Whatever my God ordains is right, His holy will abideth. I will be still whatever He does, and follow where He guideth. He is my God, though dark my road, He holds me down, I shall not fall, and so to Him I live it all, and so to Him I live it all.
right, though now this cup in drinking may bitter seem to my faint heart, I'll take it all unshrinking. My God is true, it's born anew, sweet comfort yet shall fill my heart, and pain and sorrow shall depart, and pain and sorrow shall depart. Whatever my God ordains is right, here shall my stand be taken. Though sorrow, need, or death be mine, yet I am not forsaken. My Father's care is round me there, He holds me that I shall not fall, and so to Him I live it all, and so to Him I live it all. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Sana po ay na-bless tayo sa mensaheng ating nadinig mula sa banal na salita ngayon. Naway magamit natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Bago tayo manalangin para sa ating ikapu at alay, ipinapaalala lang po namin na ang inyong kaloob ay pwede niyong ideposito sa mga bank accounts na makikita nyo sa inyong screen. Pwede rin mag-cash transfer mula sa Paymaya or GCash accounts. Isaad lang po ang pangalan, Bread from Heaven. At kung mayroon kayong dagdag na katanungan, pwede po tayong mag-email o tumawag sa numero at email address na nakalagay sa screen. Maraming salamat po. Tayo nang manalangin. O aming Ama na nasa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat na kahit kami magkakalayo, ay binigyan ninyo kami ng pagkakataon na sama-samang makapagpuri at makapagsamba sa pamamagitan ng online worship service na ito. O aming Ama, salamat sa mensahe mula sa inyong banal na salita. Itanim niyo po ito sa aming puso't isipan upang magamit naming panuntunan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. O aming Diyos, pinapanalangin din po namin ang bawat nakikinig ngayon. Bigyan ninyo sila ng gabay, lakas ng loob, kapanatagan, at pang-araw-araw na pangangailangan. Pananilihin niyo lagi ang inyong presensya sa kanilang buhay upang ang bawat nilang gawin ay naaayon sa inyong kalooban. At sa may pinagdadaan ng pagsubok, gaya ng walang pagkakakitaan dahil sa pandemya, o sa mga may alitan sa pagitan ng kanilang mga mahal sa buhay, gabayan ninyo sila, Lord, sa tamang pagharap sa mga hamon. Bigyan niyo sila lagi ng bagong pag-asa at kapanatagan ng loob at pananalig na kailanman ay hindi niyo iiwan o pababayaan, lalo na sa panahon ng matinding pangangailangan. O aming Diyos, pinapanalangin din po namin ang mga namumuno ng simbahan na sila'y manatiling matapat at mabuting lingkod sa inyo. O aming Ama, bilang tanda ng aming katapatan
at pag-ibig sa inyo. At bilang tanda rin ng pagsunod sa inyong kautusan, binibigay namin ang aming ikapu at alay na puno ng kagalakan. Naway gamitin ito sa pagpapalaganap ng inyong banal na salita at sa pagpapalawak ng inyong kaharian. Ito ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. God bless you and maraming salamat po to all our kaagapais. This coming Wednesday, October 7, the prayer service will focus on our brothers and sisters in the Kaagapay ministry. We will be praying for them as well as for our personal and church concerns. The service is at exactly 8 p.m. via Zoom, pero bukas na po ang ating room as early as 7:30 p.m. Join us! Please contact our pastors, our church staff, and ministry leads of Kaagapay Ministry for the meeting ID and password to join. Are we living in end times? Do you want to know the answer? Brethren, join us on October 23 for another webinar brought to us by the Covenant Family Ministries. Our guest speaker is our very own Reverend Pastor Norman Manlapas. Access our Facebook page to register. See you all on October 23 at exactly 7 p.m. Calling all men. The Men in Bread or the MIB ministry usually meet online twice a month for fellowship and prayer. And we are inviting all men to join. We praise God for all those men who joined yesterday, and we are glad to let you know that there is another fellowship scheduled on October 17, 7 a.m. via Zoom. This is open to all men. Please contact Brother Henry Go and Pastor Vic San Juan for details on how to join. Our young people ages 15 and up will be having the regular fellowship on October entitled On Christ the Solid Rock I Stand. Parents and guardians, we encourage you to let your young people attend this coming October 10 and 24, that is 7:30 p.m. And take note of this schedule too. This coming October 17th, it will be for the girls. See you there! God bless your hearts. Salamat po sa lahat ng mga nag-donate na. Pero patuloy pa rin po kaming nananawagan and we are still accepting donations for workable and usable cell phones, tablets, and laptops that we can let our members and worshipers na pwede pa rin po nilang maggamit for our online services and fellowships. This will also be used by our students who are struggling to attend their online classes dahil wala po silang mga sariling gadgets. So, if you have gadgets that we can still use to bless all these brethren, please prepare them and contact our church staff para po ma-pick up namin ito. Maraming salamat po. We would like to show you our weekly online Bible studies, our ministry fellowship, and doctrinal classes. Brethren,
This is the time to equip ourselves. Let's deepen our understanding of the Word and let's be involved in all these online studies. Find out more about our doctrinal classes. You can see the schedule in our Facebook page, and this is open for everybody. So please contact our pastors and our church workers, and also you can see it in our Facebook page. So please do join us. God bless you and your family this week, and we pray that everybody will stay safe. We will end the service with our closing prayer and benediction. Bago ako manalangin ng pangwakas, inanyayahan ko kayong lahat na manalangin ng personal sa loob ng 3 minuto. Mga kapatid, manalangin na tayo lahat ng pangsarili ayon sa gabay ng banal na Espiritu. Ama naming nasa kalangitan, kami ay dumudulog muli sa iyo, Panginoon, parang pasalamatan ka, O God, sa iyong kabutihan. Salamat, O Lord, at pinayagan mo kami na magkaroon ng worship service even in the midst of pandemic. Salamat, Panginoon, sa technology na ibinigay mo sa amin, parang ikaw ay aming sambahin. Salamat indeed, O Lord, sa special privilege na ibinigay mo sa amin, parang ikaw ay aming sambahin. Lord, salamat din, Panginoon, sa privilege na ibinigay mo sa iyong lingkod na ipamahagi ang iyong salita. Salamat, Panginoon, sa paggabay mo sa akin sa gitna ng aking kahinaan. Lord, salamat din, Panginoon, sa lahat ng mga ginamit mo parang itong worship service na ito ay magiging successful. Salamat, Panginoon, sa kanila. Salamat sa paggabay mo sa kanila, Panginoon. Salamat sa pagbigay mo sa kanila ng kakayahan. Salamat din lahat ng mga instrumento na ibinigay mo sa kanila lahat, Panginoon. At salamat sa kanilang pagkakaisa at magawa itong worship service na ito. Lord, salamat din, Panginoon, sa lahat ng mga nag-participate, sa lahat ng mga sumali dito sa worship service na ito. Salamat, Panginoon, sa puso na binigay mo sa kanila. Salamat din, Panginoon, sa pagbibigay mo sa kanila
ng kaisipan. Salamat, Panginoon, sa pagbubukas mo sa kanilang mga kaisipan at sa kanilang mga puso parang tanggapin, O God, ang iyong salita. At Lord, panalangin ko din, Panginoon, na kung anuman ang iyong tinanim sa kanilang mga puso, ay Lord, panalangin ko, Panginoon, na ito ay iyong diligan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ito, Panginoon, ay magbunga ng walang hanggan para sa pagbibigay ng papuri sa iyo, para sa bibigay ng service para sa iyo, Panginoon, paglilingkod sa iyo, at ganon din sa paglilingkod ng mga ibang tao, pati sa paglilingkod sa iglesia. Salamat, Panginoon. Lord, panalangin ko din, Panginoon, na sa lahat ng mga sumali, sumali dito sa worship service na ito, panalangin ko, Panginoon, na basbasan mo sila. I-bless mo sila, Panginoon, by your grace and by your mercy. Lord, itinataas ko din sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga may birthdays at saka mga wedding anniversaries. Lord, salamat, Panginoon, sa buong taon na ibinigay mo sa kanila, dahil, Lord God, ikaw naman ang nagbibigay ng buhay ni Nuan. Salamat, Panginoon, sa buhay na ibinigay mo sa kanila. At Lord God, salamat din, Panginoon, sa fruitful, mabungang araw na binigay mo sa kanila. Panalangin ko din, Panginoon, na patuloy mo silang bigyan ng fruitful years, O God. At Lord, panalangin ko rin na sa lahat ng yung buhay na ibibigay mo sa kanila ay magagamit parang magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Lord, panalangin ko din, Panginoon, ang lahat ng mananampalataya, lahat ng mga miyembro ng Bread from Heaven Christian Fellowship, lalo, Panginoon, yung hindi nakakasali dito sa worship service na ito dahil sa kakulangan ng gadget o kaya hindi makakonect dito sa internet, Panginoon. Lord, itinataas ko din sa kanila, Panginoon. You touch them, O God, by the power of your hands. Lord, tinataas ko din, Panginoon, ang lahat ng mga may sakit na miyembro ng Bread from Heaven Christian Fellowship. Lord, panalangin ako, Panginoon, na by your power, Lord, by your touch, I give them your healing hands. Pagalingin mo sila, Panginoon, sa kanilang mga nararamdaman, sa kanilang mga sakit. At Lord God, kaming mga matatanda na mahihina na, Panginoon, panalangin ko din na bigyan mo kami ng kalakasan, gabayan mo kami, Panginoon, at bagamat kami ay matatanda na, Panginoon, ay gamitin mo pa rin kami, O Lord, para sa kailuwalhati ng inyong pangalan. Lord, panalangin ko rin, Panginoon, na i-incapacitate mo, bigyan mo, na tanggalin mo, Panginoon, ang masamang kapangyarihan ng COVID-19 na ito. Lord God, I pray that you incapacitate it, O God. Tanggalin mo, Panginoon, ang kapangyarihan nitong sakit na ito na magdulot ng paghihirap, pagkasakit ng mga tao, Panginoon. Lord, ikaw lamang, O God, ang makakasugpo nito dahil ikaw lamang, Panginoon, ay makapangyarihan sa lahat. Bagamat, Panginoon, ay aking panalangin na you also, Lord, gabayan mo ang lahat ng nagsasaliksik
parang makagawa ng vaccine ng COVID. Lord, panalangin ko rin, Panginoon, na gabayan mo lahat ng mga tao, lahat ng mamamayan dito lalo na dito sa Pilipinas, na sumunod sa patakaran ng gobyerno parang hindi na kumalat, Panginoon, ang pandemic na ito. Lord, panalangin ko din, Panginoon, na sa iyong kapangyarihan, O God, ay iligtas mo ang mundo sa lahat ng kasamaan. Gamitin mo, Panginoon, itong COVID na ito parang turuan ang buong mundo na ikaw, Panginoon, ay makapangyarihan, at turuan mo, Panginoon, na ang mundong ito ay makasalanan at dapat magsisi sa aming kasalanan, at sa aming pagsisisi ay mabibigyan lunas ang kapangyarihan nitong COVID na ito. Salamat, Panginoon. Lord, tinataas ko ngayon, Panginoon, ang lahat ng mga nakikinig, mga kapatid. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and gracious to you. The Lord lift His countenance to you and give you peace. Ang grasya at blessing ng Lord ay nasa inyo. Pumaroon kayo sa mundo, kasama ninyo pagpapalakas, paggagabay ng Holy Spirit. Isuko ang sarili sa Diyos, isuko ang sarili kay Kristo Jesus, at sundin lahat ng gabay ng Holy Spirit. Lahat ito, Panginoon, ay aming panalangin in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen.